Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Isang nakakabinging sigawan ang bomb-alot sa buong arena habang pilit na nangingibabaw ang boses ng announcer na punong-puno ng pananabik. Inihayag nito sa madla na matapos ang mahabang kompetisyon laban sa 10 milyong manlalaro mula sa iba't ibang battlefields ay umabot na sila sa pinakahihintay na wakas. Patuloy na nagdiriwang ang mga manunood sa paligid at iwinawagayway ang kanilang mga banner habang ang ilan ay napaluha pa sa sobrang saya dahil nasaksihan nila ang isang makasaysayang sandali. Mas lalo pang yumangay ang paligid ng ipagmalaki ng announcer ang nag-iisang nagwagi na nakaligtas hanggang sa dulo. Isang manlalaro na hindi man lang umatras sa kabila ng panganib at sa halip ay matapang na hinarap ang laban ng walang pag-aalangan. Patuloy na umalangaw-ngaw ang boses ng announcer habang isinisigaw nito na nagawa ng manlalarong dalhin ang isang alamat mula sa virtual reality patungo sa totoong mundo. Iginiit pa nito na dapat tandaan ng lahat ang araw na ito dahil formal na nilang kinikilala ang kauna-unahang kampyon ng League of Streaming na walang iba kundi si Shin Hye-an. Sa gitna ng ilaw ng entablado at buhos ng confetti ay kalmadong nakatayo si Shin Hye-an habang buong pagmamalaking hawak ang isang napakalaking gintong trapeo. Kasabay ng pagdiriwang ay binalikan ang kanyang matinding husay sa paglalaro kung saan ipinakita niya ang bilis ng reaksyon na kayang humiwas sa kahit anong sandali, gamit ang iba't ibang klase ng karakter tulad ng isang salamangkerong nagpapalabas ng nakakapasong gintong mahika at mga mandirigmang mabilis umatake ay pinatunayan ni Shin Hye-an na ang kanyang intuition sa labangan ay higit pa sa simpleng katumpakan. Patuloy na pinuri ng announcer ang hindi mapantayang galawan ni Shin Hye-an na walang sinuman ang kayang gamaya habang ipinapakita ang kanyang nakasanayang gaming pod. Dahil sa ipinamalas niyang husay ay iginiit ng announcer na higit pa sa isang simpleng manlalaro si Shin Hye-an dahil tuluyan na siyang naging isang alamat sa larangang ito. Mas lalo pang yumangay ang buong arena ng ibunyag na maghahanda na si Shin Hye-an para sa kanyang formal na profesional na debut pagkatapos ng kaganapang ito. Habang naririnig ang lahat ng ito ay kalmado at matamis na ngumiti si Shin Hye-an nakakikitaan ng matinding kumpiyansa sa sarili para sa susunod na yugto ng kanyang karera, at upang mas lalong panakbaykan ang mga taga-suporta ay nag-iwan ng isang malaking katanungan ang announcer kung sino kaya ang susunod na aakyat sa entablado upang angkinan ang karangalan sa susunod na season. 6 na taon ang mabilis na lumipas mula ng makasaysayang araw na iyon at tuluyan nang nagbago ang takbo ng panahon. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan ay nakatayo ang isang napakataas at modernong gusali na naglalaman ng mga abalang tao sa loob ng isang malawak na reception area. Samantala sa isang hiwalay at tahimik na silid ay makikita ang isang makabagong gaming pod na balot ng makinis na asero at makapal na salamin. Hindi nagtagal ay dahan-dahang bumukas ang takip ng nasabing capsule kasabay ng isang mahinang tunog, at mula sa loob nito ay unti-unting inilantad ang figure ng ating bida na tahimik at naghahanda na para bumangon. Pagmulat ng mga mata ng ating bida ay agad siyang sinalubong ng isang katanungan kung kamusta ang kanyang naging pakiramdam. Ang nagtanong ay walang iba kundi si Oh Ji-hye na siyang research director ng R&D Center. At may matamis na ngiti sa labi nitong sinabi na matagal-tagal na rin simula noong huling naglaro ang ating bida. Bilang sagot ay kalmadong umupo ang ating bida mula sa loob ng capsule at direktang inamin na mas nabawasan ang pagkahilo niya ngayon kumpara noong mga panahong sanay pa siyang maglaro. Dagdag pa ng ating bida habang tuluyan ng lumalabas mula sa loob ng makinarya ay mas magaan din ang pakiramdam ng kanyang katawan ngayon. Agad namang sumang-ayon si Oh Ji-hye na halatang nasiyahan sa naging resulta ng kanilang ginagawa. Matapos iyon ay niyaya ng research director ang ating bida na lumapit sa kanya sandali habang pareho silang nakatayo sa gitna ng malawak na silid na puno ng iba pang mga naglalakihang capsule. Nang makalapit ang ating bida ay ipinakita ni Oh Ji-hye ang isang tablet na naglalaman ng mga masalimuot na detalye at buong pagmamalaking ipinaliwanag na ang bagong modelong ito ay sadyang ginawa para sagarin ang performance nito gamit ang bawat piraso ng pinakamataas na teknolohiyang mayroon sila. Patuloy na nagpaliwanag si Oh Ji-hye at masayang ibinahagi na dahil sa makabagong teknolohiyang ito ay maging ang mga taong may kapansanan sa katawan ay maaari na ring maglaro ng walang hadlang. Nilinaw din niya na paniguradong makakatulong ito sa kalagayan ni Sojin na ating bida, dahil kahit na mababa ang kanyang synchronization rate ay wala siyang magiging problema sa paglalaro basta susundin lamang niya ang itinakdang oras ng paggamit. Habang seryosong nakikinig ay tahimik na inayos ng ating bida ang kanyang damit bago kalmadong magtanong kung magkano ang halaga ng nasabing capsule. Dahil sa direktang tanong na iyon ay tila bahagyang nag-alangan si Oh Ji-hye at hindi agad nakasagot ng diretsahan.
Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan ay masiglang ngumiti si OGA habang itinataas ang kanyang hintuturo, at walang kagat-labing ibinunyag na ang nasabing capsule ay nagkakahalaga ng 100 milyong won. Sa pagkarinig ng napakalaking halaga na iyon ay tila nawala ng kulay ang buong mukha ng ating bida, at sa sobrang pagkabigla ay halos pabulong na lamang siyang nakapagtanong kung milyon ba talaga ang kanyang narinig. Halatang napansin ni OGA ang matinding panlulumo ng ating bida kaya bahagya itong napangiti ng alanganin habang inaaming medyo mabigat nga ang presyo nito sa bulsa, habang sa mga sandaling iyon ay tuluyan nang nawala ng sigla ang ating bida lalo na nang sumagi sa isip niya na ang kasalukuyang laman ng kanyang balanse ay nasa 458 won lamang. Upang pagaangin ang sitwasyon at pakalmihan ng panlulumo ng ating bida ay muling ngumiti ng matamis si OGA. Kalmado siyang nagpaliwanag at sinabing iyon ang eksaktong dahilan kung bakit mayroon siyang inihandang isang espesyal na panukala para sa ating bida, bago tuluyang magtanong ng may bahagyang pananabik kung interesado ba itong pakinggan ang kanyang inihandang alok. Upang mas maintindihan ang sitwasyon ay kinakailangang balikan ang tunay na halaga ng tinatawag na capsule. Isa itong makabagong teknolohiya na sadyang binuo para tugunan ang mga pangarap ng mga tao sa kasalukuyang panahon sa pamamagitan ng tuluyang pagsasanib ng virtual reality at ng industrial na sektor. Sa tulong nito ay nagagawa ng sinuman na maranasan ang iba't ibang uri ng propesyon at pamumuhay ng hindi lumalabas sa loob ng makinarya. Ngunit sa kabila ng lahat ng makabagong benepisyong ito ay mayroong isang partikular na bagay na mas kinahuhumalingan ang karamihan. At ang bagay na iyon ay walang iba kundi ang mga laro. Sa loob ng malawak na virtual na mundong ito ay nagagawang maranasan ng mga tao ang matitinding labanan na imposibleng mangyari sa tunay na buhay. Sa isang kisap mata ay isang nakakapasong gintong atake ang matinding bumagsak mula sa kalangitan na nagdala ng isang napakalakas na pagsabog, dahil sa tindi ng impact ay walang kalaban-laban na tumilapon at bumagsak. Ang isang dambuhalang halimaw sa lupa, habang unti-unting napapawi ang usok na nilikha ng banggaan ay mabilis na sumugod ang ating bida ng walang pag-aalangan, at makikita sa kanyang mukha ang isang kalmado at seryosong ekspresyon na nagpapatunay kung gaano siya kasanay sa mga ganitong klaseng bakbakan. Patuloy na nagpapakita ng matinding aksyon ang laro kung saan sa isang iglap ay isang system window ang lumitaw upang ipagbigay alam ang pagdating ng isang malakas na boss. Sa harapan mismo ng manlalaro ay bumulaga ang isang dambuhalang madilim na kabalyero na nakasakay sa kabayo habang iwinawasiwas ang nag-aapoy nitong espada, at nagdala ito ng napakabigat na presensya na halos magpawala sa isipan nilang virtual reality lamang ang lahat ng ito, dahil sa mga sunod-sunod at nakakabilib na epekto ng mga kasanayan sa laro ay kusa na lamang nahulog ang loob ng ating bida rito, at mababakas ang kalmadong ngiti sa kanyang labi habang mahigpit na nakahawak sa kanyang espada para harapin ang panibagong hamon. Dahil sa mga nakakabilib na karanasang ito ay mabilis na nahawa ang buong mundo sa matinding pagkahumaling sa mga capsule games, iba't ibang uri ng manlalaro ang masayang sumubok at pumasok sa virtual na mundo upang maranasan ang kakaibang pakikipagsapalaran na hatid nito. Ngunit sa kasamaang palad ay naging malungkot ang naging tadhana para sa ating bida. Dahil hindi pa man umaabot ng 1 taon ang kanyang paglalaro ay bigla na lamang siyang nawala ng malay habang nasa loob ng makinarya. Kasabay ng mga nakakabahalang kislap ng kuryente at paglitaw ng mga pulang mensahe ng error sa sistema ay tuluyang bumagsak ang kanyang katawan. Ang naging pangunahing dahilan ng mapait na pangyayaring ito ay ang kanyang synchronization rate na nasa 10% lamang na agad nagdulot ng pagkabigo sa pagkilala ng sistema. Ang antas na ito ay labis na napakababa kumpara sa karaniwan, at ito pa naman ang pinakamahalagang elemento upang makagalaw ng maayos at makaramdam na parang nasa totoong mundo ang sinumang naglalaro sa loob ng virtual reality. Pagkalipas ng ilang sandali ay makikitang tahimik na nakaupo ang ating bida sa loob ng isang umaandar na bus habang seryosong nakatitig sa kanyang cellphone. Sa screen ng kanyang telepono ay sunod-sunod na bumungad ang iba't ibang mga video at sikat na nilalaman tungkol sa mga makabagong capsule games. Sa kanyang isipan ay hindi niya mapigil ang aminin na nakaramdam siya ng matinding pananibik noong una lalo na nang malaman niyang maaari na talaga siyang maglaro kahit pa mababa ang kanyang synchronization rate. Ngunit ang munting pag-asang iyon ay mabilis na napalitan ng matinding panlulumo nang maalala niya ang presyo nito. Kasabay ng isang malalim na pagbuntong hininga ay napagtanto niyang kahit na pwede na siyang maglaro ay sadyang napakabigat pa rin ng 100 milyong won para sa kanyang bulsa. Dahil sa sobrang pagkadismaya ay tuluyan na siyang nawala ng sigla at halos manghina ang buong katawan habang iniisip ang katotohanang wala siyang sapat na pera para rito. Habang patuloy na umaandar ang sinasakyan niyang bus ay tuluyan ng binalot ng malalim na pag-iisip ang ating bida.
Tahimik niyang inamin sa kanyang sarili na kung hindi niya sana sinubukang pumasok sa mundo ng paglalaro noon ay hindi na sana niya mararamdaman ang ganitong katinding pananabik na makabalik ngayon. Kasabay ng paglipas ng mga tanawin sa labas ng bintana ay marahan siyang napapangalumbaba at tila naghahanap ng kasagutan sa hangin. Sa gitna ng kanyang pagninilay-nilay ay hindi niya mapigil ang tanungin muli ang kanyang sarili kung ano nga ba ang naging tunay na dahilan at bakit niya naisip ang maglaro ng capsule games noong una pa lamang. Nang sumapit ang gabi ay makikita ang isang tahimik na gusali ng mga apartment, samantala sa loob ng isa sa mga unit nito ay maingay na umaandar ang isang palabas sa telebisyon kung saan masiglang inaanunsyo ang pagdating ng isang espesyal na bisita para sa isang event match. Lalo pang uminit ang tagpo sa palabas ng buong pagmamalaking banggitin na ang inaabangang bisitang ito ay walang iba kundi ang numero 1 kampyon ng Korea na si Shin Hye-an. Habang tutok na tutok sa panunood ay hindi napigil ang mamangha ni Kim Tae-woo na siyang kasama sa kwarto ng ating bida at isa ring veteranong streamer. Habang patuloy na kumakain ng kanyang merienda ay masaya siyang nagsalita na talagang napakalaki ng inihandang kaganapang ito dahil lahat ng mga kilalang profesional na manlalaro ay dadalo. At labis siyang nasasabik na makita kung ipapakita muli ni Shin Hye-an ang kanyang pambihirang husay. Sa gitna ng kanyang masiglang panunood ay biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng pagbukas ng pinto mula sa pasukan ng kanilang kwarto. Pagkapasok sa loob ng kwarto ay agad na nagtanong ang ating bida kung ano ang pinapanood ni Kim Tae-woo na lumilikha ng ganoong kaingay na tunog sa buong paligid. Bahagya namang lumingon si Kim Tae-woo upang batiin siya bago masiglang ipaliwanag na tutok siya sa isang napakagandang event match ng The League. Habang nag-uusap ang dalawa ay makikita sa screen ng palabas ang gaganaping laban ng sikat na kampyon na si Shin Hye-an laban sa isang hindi pa nakikilalang challenger. Hindi kalaunan ay dahan-daang umupo ang ating bida sa tabi ng kanyang kaibigan at nagtaka kung ganoon ba talaga kasikat ang nasabing laro dahil madalas niyang nakikita ang mga patalastas nito kahit saan. Dahil sa naging simpleng tanong na iyon ay tila nawala sa sarili si Kim Tae-woo at gulat na napalingon sa ating bida, halos lumabas ang kanyang mga mata habang pasiga na tinatanong kung nababaliw na ba ito para hindi man lang malaman kung gaano kasikat ang The League, na tinugon lamang ng ating bida ng kalmadong pagtataka kung bakit ganoon na lamang kalaki ang naging issue rito. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Kim Tae-woo at masiglang ipinaliwanag na hindi ito isang ordinaryong pamagat lamang dahil ito ang sikat na League of Streaming, upang mas lalong idiin ang matinding kasikatan ng virtual reality game na ito ay ipinagmalaki pa niya ang lawak ng impluwensya nito sa buong mundo, kung saan umabot na sa 15 milyon ang bilang ng mga manlalarong patuloy na nahuhumaling at sumasabay sa agos ng teknolohiya nito. Patuloy na ipinaliwanag ni Kim Tae-woo na sa mga regular na paligsahan pa lamang ay umaabot na agad sa 1 milyong manunood sa bansang Korea, at kapag isinama pa ang mga taga-ibang bansa ay nagiging isang dambuhalang liga ito na binabantayan ng mahigit 15 milyong tao. Sa screen ay ipinakita ang isang matagumpay na manlalaro na buong pagmamalaking hawak ang gintong trepeo sa gitna ng marangyang entablado, habang iginigiit ni Kim Tae-woo na bukod sa mga profesional na liga ay ito na ang pinakamalaking kompetisyon sa buong laro. Dahil sa mga nakakabilib na impormasyong narinig ay naging interesado ang ating bida at inosenteng nagtanong kung anong mga klase ng sandata ang karaniwang ginagamit ng mga manlalaro roon. Bilang sagot ay masiglang nagpaliwanag si Kim Tae-woo at ipinakita ang iba't ibang estilo ng pakikipaglaban tulad ng isang bihasang mamamana na humihila ng kanyang palaso at isang salamang kera na nagpapalabas ng makapangyarihang mahika na nakapaligid ng purpurang runa. Bagamat marami ang gumagamit ng mga mahika at pana ay ibiniti ni Kim Tae-woo ang kanyang sasabihin na tila nagpapahiwatig na mayroong isang mas sikat na sandatang mas pinipili ng karamihan. Dugtong agad sa sinabi ni Kim Tae-woo ay buong pagmamalaki niyang iginiit na sa huli ay mga espada pa rin ang pinakamagandang gamitin sa pakikipaglaban, kasabay nito ay ipinakita sa palabas ang isang mandirigma na nababalot ng matinding asul na kidlat habang mahigpit na nakahawak sa kanyang hinuhugot na espada. Naging malalim naman ang iniisip ng ating bida at tahimik na napahawak sa kanyang baba habang inuulit sa kanyang sarili kung gaano kaepektibo ang nasabing sandata. Ngunit mabilis namang nagbigay ng babala si Kim Tae-woo habang patuloy na isinusubo ang kanyang kinakaing merienda na hindi ibig sabihin ay magiging maayos na ang lahat kapag espada ang napiling gamitin. Tahasan niyang inamin ang kanyang masaklap na karanasan noong nakaraang taon kung saan sinubukan niyang magpasikat gamit ang sandatang iyon para makuha sana ang malaking premyo ngunit agad din siyang natalo at tuluyang naalis sa kompetisyon. Dahil sa mga narinig ay kalmadong napagtanto ng ating bida na kung isa kang streamer ay maaari ka pa ring sumali sa kompetisyon kahit na hindi ka naman talaga sikat.
Ang sobrang prank ang komentong iyon ay tila isang mabigat na katotohanang tumama kay Kim Tae-woo na naging dahilan upang mabilawkan siya sa kanyang merienda at halos hindi makahinga sa sobrang pagkagulat. Dahil sa inis ay pilit niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili at pasigaw na iginiit na maganda naman ang lagay ng kanyang channel dahil sadyang mahirap makapasok sa kompetisyon kung wala kang sapat na pangalan. Habang sa kabilang banda ay kalmado lamang na nililinis ng ating bida ang kanyang tainga na parang walang narinig mula sa pagwawala ng kanyang kaibigan. Matapos ang maikling asarang iyon ay bahagyang kumalma si Kim Tae-woo at nagtaka kung bakit biglang nag-usisa ang ating bida tungkol sa mga ganitong paksa lalo na at kailanman ay hindi pa ito nagpakita ng kahit anong interes sa mga capsule o sa mundo ng streaming. Sa pagkarinig ng seryosong tanong na iyon ay saglit na natahimik ang ating bida habang tahimik na nag-iisip ng tamang isasagot upang ipaliwanag ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Bago pa man niya tuluyang masagot ang katanungan ni Kim Tae-woo ay biglang umugang ang cellphone ng ating bida. Kalmado niya itong kinuha upang basahin ang nilalaman ng mensahe. At habang seryosong nakatitig sa screen ay bumalik sa kanyang isipan ang pinakamalaking dahilan kung bakit bigla siyang nagkaroon ng matinding interes na pumasok sa kompetisyon. Ito ay dahil sa paparating na tournament ng The League na inorganisa ng kumpanyang Travel, kung saan formal na inihayag na ang mismong makabagong capsule na pinapangarap niyang makuha ang magsisilbing pinakamalaking premyo para sa tatanghaling kampyon. Kasabay nito ay bumalik sa kanyang alaala ang pambihirang panukala ni OGA noong nasa loob pa sila ng laboratorio na siyang nagtulak sa kanya sa desisyong ito. Sa kanyang pag-alala ay seryoso siyang tiningnan ni OGA habang inilalatag ang isang nakakagulat na kondisyon na kung papayag siyang sumali sa gaganaping tournament ay maluwag nitong ipapahiram sa kanya ng libre ang makabagong capsule hanggang sa matapos ang buong kompetisyon. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng ating bida dahil sa hindi inaasahang alok na iyon na tila isang hulog ng langit para sa kanyang pinuproblema. Matapos ibigay ang nakakaganyak na pabor na iyon ay kalmadong inilahad ni OGA ang kanyang kamay bago seryosong tanungin kung ano ang magiging pinal na desisyon ng ating bida. Matapos balikan ang alaalang iyon ay bumalik ang isipan ng ating bida sa kasalukuyan at kalmadong nagtanong sa kanyang kaibigan kung dapat ba rin siyang sumubok na sumali sa League of Streaming. Dahil abala sa pagkuha ng kanyang kinakaing merienda ay hindi na ito masyadong inisip pa ni Kim Tae-woo at casual lamang na sumagot na pumasok lang ito sa kompetisyon. Ngunit makalipas ang ilang segundo ay biglang nagproseso sa kanyang utak ang mga narinig kaya agad siyang natigilan at bahagyang pinagpawisan bago gulat na nagtanong kung ano ang mismong sinabi nito. Nang marinig ang matinding pagkabigla ng kanyang kaibigan ay nanatiling kalmado at seryoso ang mukha ng ating bida bago buong kumpiyansang inulit ang kanyang pinal na desisyon na susubukan niya talagang lumahok sa nasabing laro. Kasabay ng kanyang pinal na desisyon ay unti-unting sumili ang isang kumpiyansang ngiti sa labi ng ating bida habang tinatanong ang kanyang kaibigan kung hindi ba nito naiisip na magiging magaling siya kung sakaling subukan niya talaga itong laruin. Dahil sa matinding tiwala sa sarili na ipinakita niya ay tuluyan nang nawala ng masabi si Kim Tae-woo na halos matulala sa kanyang narinig, at tanging isang naguguluhang reaksyon na lamang ang lumabas sa kanyang bibig habang unti-unting pinagpapawisan ang mukha nito. Hindi nagtagal ay nakabawi rin siya sa pagkabigla at inis na nagtanong kung saan ba kumukuha ng ganoong katinding kumpiyansa ang ating bida. Pasigaw niyang ipinaalala na ang nilalayo nitong laro ay hindi isang simpleng paligsahan sa pag-awit kung saan maaari na lamang sumali ang kahit na sino nang walang sapat na paghahanda, habang sa kabilang banda ay nanatili namang kalmado at nakangiti lamang ang ating bida na tila ba sigurado na talaga sa kanyang tatahaking landas. Sa mga sandaling iyon ay naging seryoso ang mga mata ng ating bida habang malalim na nag-iisip tungkol sa isang bagay na matagal na palang bumabagabag sa kanyang isipan. Patuloy niyang tinatanong ang kanyang sarili kung bakit nga ba bigla siyang nagkaroon ng matinding pagnanasang maglarong muli ng mga capsule games. Kasabay ng mga katanungang ito ay malinaw na lumitaw sa kanyang alaala ang isang matalim na espadang nakabaon sa lupa sa gitna ng isang tahimik na kagubatan ng kawayan habang dahan-daang nalalaglag ang mga talulot ng bulaklak sa paligid. Inisip niyang mabuti kung ginagawa ba niya ang lahat ng ito dahil gusto lamang niyang maranasang muli ang walang katumbas na kaluwalhati siyang tinamasa niya noon bilang isang tanyag na sword god, habang inaalala ang matikas na figure ng kanyang nakaraan na nakatayo sa ilalim ng mga puno ay unti-unti niyang napagtanto na baka mayroon pang mas malalim at mas mahalagang dahilan ang kanyang pagbabalik. Kasabay ng paglalim ng kanyang pag-iisip ay nagbalik sa kanyang alaala ang matatalim at seryosong mga mata ng kanyang nakaraan na tila ba hindi natitinag sa anumang panganib.
Sa loob ng madilim at maalikabok na paligid ay malinaw niyang nakita ang kanyang figure noon na tahimik na nakatayo habang pilit na pinapaligiran ng napakaraming armadong kalaban na pawang nag-aabang ng pagkakataon para sumugod. Sa kabila ng matinding pressure at tensyon na bumabalot sa hangin ay nanatili siyang kalmado, at sa halip na makaramdam ng takot ay mahigpit niyang hinawakan ang puluhan ng kanyang espada bago dahan-dawang hinugot ito mula sa kaluban bilang paghahanda sa isang madugong labanan. Sa isang iglap ay umalangaw-ngaw ang mga hiyaw ng sakit sa buong paligid, walang awang pinagpapaslang ng ating bida ang lahat ng kalabang sumugod sa kanya gamit ang isang mabilis at malakas na pag-ikot ng kanyang sandata na nagpalipad sa kanilang mga katawan at nagpabaha ng dugo sa paligid. Makalipas ang madugong sagupaan ay naiwang nakatayo ang ating bida sa gitna ng mga nakabulagtang kalaban habang tahimik na inililipad ng malamig na hangin ang mga talulot ng bulaklak. Sa gitna ng payapang tanawing iyon na sumunod sa patayan ay mababakas ang isang seryoso ngunit kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, habang patuloy na tinatanong ang kanyang sarili kung ang matinding kagustuhan ba niyang maglarong muli ay dahil palagi niyang naaalaala ang mga karanasan niya noong kanyang nakaraang buhay. Habang malalim na nag-iisip ay muling nagbalik sa isipan ng ating bida ang isang madilim na alaala mula sa kanyang nakaraan na kahit pilitin niyang ibaon ay kusa pa ring lumilitaw. Sa kanyang ganita ay malinaw na makikita ang isang tahimik at maniyabing gabi kung saan ang tanging liwanag ay ang malaking kabilugan ng buwan sa kalangitan. Sa ilalim nito ay matayog na nakatayo ang isang malaki at tradisyonal na gusali na nagsisilbing isang lihim na itim na merkado na sadyang nagbubukas lamang tuwing sumasapit ang ganitong gabi. Sa patuloy na pag-agos ng kanyang alaala ay dahan-dawang bumaling ang tanawin sa pinakasulok at pinakamababang bahagi ng madilim na lugar, kung saan may isang figurang nakasadlak sa dilim na itinuturing lamang sa lugar na iyon bilang isang walang halagang kalakal na nag-aabang na magamit para sa layunin ng iba. Sa pagpapatuloy ng kanyang malalim na pag-alala ay malinaw na lumitaw ang mukha ng kahabag-habag na aliping iyon na nakasuot ng punit-punit na damit habang tahimik na nakaluhod at nakakadena ang mga kamay. Ang walang kalaban-laban na aliping iyon ay walang iba kundi ang ating bida sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit sa gitna ng tahimik at nakapanlulumong sitwasyong iyon ay biglang umalangaw-ngaw ang isang marahas at malakas na hiwa na nagpakalat ng maitim na dugo sa paligid. Kasabay ng madugong pangyayaring iyon ay naglaro sa kanyang isipan ang matinding katanungan kung ano kaya ang mangyayari kung sakaling hindi nagbago ang kanyang tadhana. Hindi nagtagal ay bumungad sa kanyang paningin ang isang matikas at misteryosong figure na may hawak na mahahabang espada habang tahimik na nakatayo sa gitna ng nakakakilabot na madugong eksena. Mula sa madilim na ibaba ay tanging pagkamangha na lamang ang naramdaman ng nakaluhod na ating bida habang pinagmamasdan ng likuran ng taong nagpabago sa kanyang kapalaran. Sa kalagitnaan ng nakakakilabot na eksenang iyon ay isang malumanay na boses ang biglang bumasag sa katahimikan na mahinahong nagtatanong kung gusto ba siyang samahan ng bata. Kasabay ng mga dahan-daang nahuhulog na talulot ng bulaklak ay nag-angat ng tingin ang ating bida habang bakas sa kanyang maruming mukha ang matinding pagkamangha at pag-asa. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang matikas na lalaking may napakaaliwalas na ngiti na buong pusong naglahad ng kanyang kamay upang iahon siya mula sa kadiliman. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang kanyang magiging master. Habang inaalala ang makabagbag damdaming tagpong iyon ay tahimik na napagtanto ng ating bida na kung sakaling hindi dumating ang kanyang master sa mismong araw na iyon ay siguradong tuluyan na siyang nabulok sa lugar na iyon bilang isang kaawa-awang alipin. Patuloy na naglakbay ang isipan ng ating bida sa mga sumunod na kabanata ng kanyang nakaraan kung saan tahimik siyang sumunod sa mga hakbang ng kanyang master patungo sa isang maliwanag na lugar. Ito ang naging simula ng kwento ng isang henyong iniligtas mula sa mismong bingit ng kawalan ng pag-asa. Sa paglipas ng panahon ay nakita niya ang kanyang sarili na tahimik na nag-aaral sa tabi ng bintana habang unti-unting binabalikat ang napakabigat na responsibilidad ng pagpapanatili sa matuwid na landas. Sa kabila ng nakakapasong inggit at napakataas na ekspektasyon ng mga tao sa kanyang paligid, kung hindi nangyari ang lahat ng iyon ay buong puso niyang tinatanggap ang katotohanan na ang kanyang nakaraang sarili na tiningala at tinawag ng lahat bilang makapangyarihang sword god ay hindi kailanman iiral sa kasaysayan. Kasabay ng mga nahuhulog na talulot ng bulaklak ay malinaw na lumitaw sa kanyang isipan ang matikas niyang tindig bilang isang ganap at walang katapat na mandirigma na kalmadong naglalakad patungo sa kanyang tadhana. Habang nakapikit at may banayad na ngiti sa kanyang mga labi ay tahimik na inalala ng ating bida ang pagmamahal at kabutihan ng kanyang master. Sa gitna ng kanyang payapang ganita ay pumasok sa kanyang isipan ang isang nakakatawang katanungan, at tahimik niyang tinanong ang kanyang sarili kung ano pa ba ang silbi ng pagiging isang makapangyarihang sword god sa kanyang nakaraang buhay kung ganito naman ang nararanasan niya ngayon.
ngunit ang kanyang malalim at madamdaming pagbabalik-tanaw ay biglang nayanig ng umalangaw-ngaw ang isang prangkang boses na walang pangingiming tinawag siyang isang baliw, dahil sa walang galang na pagputol na iyon sa kanyang dramatikong sandali ay halatang nainis ang ating bida, at halos mawala ang kanyang composure na tila ba tinamaan siya ng isang hindi nakikitang palaso dahil sa labis na gulat. Mabilis na bumalik sa kanyang normal na anyo ang ating bida habang salubong ang mga kilay, bago matapang na binalingan ang kanyang kaibigan upang tanungin kung ano ang mismong sinabi nito. Hindi naman nagpatinag si Kim Tae-woo na kalmadong nakatayo sa kabilang dako ng kwarto habang nakahalukip-kap ang mga braso, at walang pakialam na inulit nito ng buong linaw na ang sinabi niya ay isa nga talaga siyang baliw. Hindi pa rin makapaniwala si Kim Tae-woo sa mga nangyayari kaya itinuro niya ang napakalaking makabagong capsule na nakatambay sa gitna ng kanilang kwarto bago pasigaw na nagtanong kung makatwiran ba talagang magdala ng ganoong klaseng kagamitan para lamang sumali sa League of Streaming. Habang nagwawala ang kanyang kaibigan ay nanatiling kalmado ang ating bida at tahimik na nagtataka kung bakit kailangan pang gumawa ng ganoong kalaking isyu kaya inosente siyang sumagot at nagtanong kung bakit naman hindi ito magiging makatwiran. Nang marinig ang naging casual na sagot na iyon ay agad na nawala ang pagiging nakakatawa ng sitwasyon at biglang naging seryoso ang ekspresyon sa mukha ni Kim Tae-woo. Tinitigan niya ng maigi ang ating bida bago mariing itinanong kung may ideya ba talaga ito kung gaano kahigpit ang mga sinusunod na panuntunan at kinakailangang requirements upang makapasok sa nasabing paligsahan. Patuloy na nagpaliwanag si Kim Tae-woo habang bakas sa mukha nito ang matinding pagkadismaya sa kawalan ng alam ng kanyang kaibigan, at sabay turo ng kanyang daliri paitaas ay mariin niyang ipinaalala na imposibleng makasali sa paligsahan ng kahit na sino maliban na lamang kung isa na itong sikat at kilalang streamer na sinusuportahan ng marami. Matapos bitawan ang mga salitang iyon ay mabilis siyang lumingon habang halatang nauubusan na ng pasensya, bago seryosong tinanong kung iniisip ba nitong madali lang makuha ang ganoong klaseng kasikatan sa mundo ng paglalaro. Ngunit sa kabila ng lahat ng nakakapanlumong katotohanang ibinato sa kanya ay nanatili lamang nakatayo ng kalmado at walang makikitang kahit anong kaba sa mukha ng ating bida na tila ba mayroon na itong naiisip na malinaw na paraan upang lampasan ang nasabing problema. Patuloy na nagbigay ng aral si Kim Tae-woo upang ipaunawa sa ating bida kung ano ang mga totoong kinakailangan upang mapuko ang atensyon ng mga manunood at sumikat sa mundo ng streaming. Masigla niyang ipinaliwanag na unang-una sa lahat ay kailangan ang matinding husay sa pagsasalita, kung saan dapat ay kaya mong panatilihing aliw ang iyong mga taga-suporta kahit pa isang buong oras ka lamang nagkukwento tungkol sa isang simpleng hamburger. Sumunod naman dito ay ang pagkakaroon ng pambihirang pakiramdam at kasanayan sa paglalaro na magpapakita ng mga nakakabilib na galawang siguradong hahangaan ng marami. At bilang panghuli ay mariin niyang ipinaalala ang kahalagahan ng pagiging nakakatawa sa pamamagitan ng nakakainis ngunit nakakaaliw na pang-aasar sa mga kalaban sa gitna ng laban, na sadyang nagbibigay ng buhay at ligaya sa bawat palabas. Idagdag pa raw dito ang matinding puyatan at pagod sa pag-edit ng mga video na nangangailangan ng walang patid na pagpindot at malalim na atensyon sa harap ng umiilaw na computer. Ngunit ang pinakamasaklap na katotohanan na mahigpit na ipinaalala ni Kim Tae-woo ay kahit pa perpektong magawa ang lahat ng mga kasanayang iyon ay napakarami pa rin ang nabibigo dahil sadyang walang pumapansin sa kanilang mga palabas, na madalas ay nauuwi sa pag-iwan ng mga tao hanggang sa tuluyan itong mawalan ng manunood. Matapos ay latag ang lahat ng mahihirap na hakbang na iyon ay tahimik na humalukip-kip si Kim Tae-woo habang bakas sa kanyang mukha ang pagdududa. Seryoso niyang tiningnan ang ating bida bago prangkang nagtanong kung paano nito inaasahang magagawa ang lahat ng mga kinakailangang iyon gayong ni minsan ay hindi pa ito nakakasubok na pumasok at maglaro sa loob ng isang capsule. Matapos marinig ang lahat ng babaalang iyon ay saglit na napaisip ang ating bida habang tahimik na nakatalikod, ngunit sa halip na panghinaan ng loob sa malupit na katotohanan ng mundo ng streaming ay kalmado siyang humarap muli kay Kim Tae-woo na may bakas ng matinding kumpiyansa sa kanyang mukha. Buong tapang niyang itinanong kung wala na bang ibang paraan upang magtagumpay sa paligsahan na nakadepende lamang sa purong husay at kakayahan sa paglalaro. Nang marinig ang inosenteng ngunit determinadong tanong na iyon ay napabuntong hininga na lamang si Kim Tae-woo. Unti-unting sumili ang isang pilit ngunit natatawang ngiti sa kanyang mga labi, at sa kanyang isipan ay tahimik siyang napailing dahil sa wakas ay napatunayan niyang sadyang napakatigas ng ulo at walang balak sumuko ng kanyang kaibigan. Dahil sa hindi matitinag na determinasyon na ipinakita ng ating bida ay tuluyan ng sumuko si Kim Tae-woo at inamin na mayroon nga talagang isang huling paraan upang magtagumpay.
seryoso niyang tiningnan ang kanyang kaibigan at ipinaliwanag na ang tanging paraan na lamang ay ang mahigitan nito ang husay ng nag-iisang numero 1 pro gamer ng Korea na si Shin Hye-an. Kasabay nito ay malinaw na lumitaw ang imahe ng sikat na manlalaro na buong pagmamalaking may hawak na gintong trofeo habang nasa gitna ng marangyang entablado bilang patunay na mas sikat pa ito kaysa sa mga tanyag na artista. Ngunit sa halip na maramdaman ang matinding kaba sa napakabigat na kondisyong iyon ay nanatiling payapa ang mukha ng ating bida. Buong kumpiyansa at casual siyang sumagot na kung ganoon lamang ang sitwasyon ay mas magaling naman talaga siya kumpara kay Shin Hye-an. Matapos bitiwan ang mga salitang iyon na tila ba isang normal na katotohanan ay mahinahon siyang nagpatuloy sa pag-amin na sa katunayan ay nakagamit na rin siya ng isang capsule noon, bagaman napakatagal na panahon na ang lumipas. Nang marinig ang matinding pagyayabang na iyon ay halos mawala ng salita si Kim Tae-woo dahil sa labis na hindi makapaniwala, isang pilit at natatawang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang sinasabi na sadyang napaka-imposible at nakakatawa ng mga pinagsasasabi ng kanyang kaibigan. Dahil hindi na niya matiis ang pagiging masyadong kumpiyansa nito ay mabilis siyang nagdesisyon na kailangan na niyang turuan ng isang tunay na leksyon ang ating bida upang tuluyan na itong matauhan. Walang pag-aalinlangang tinapik ni Kim Tae-woo ang gilid ng nakabukas na makina bago seryosong inutusan ang ating bida na pumasok na sa loob nito sa mismong oras na iyon. Matapang na naglapag ng isang pusta si Kim Tae-woo at buong kumpiyansa niyang idineklara na kung talagang mas magaling pa ang ating bida kaysa sa sikat na si Shin Hye-an, o kung mahihigitan man lang nito ang kanyang sariling kakayahan, ay buong puso niyang aakuin at gagawin ang lahat ng gawaing bahay simula sa araw na iyon. Nang marinig ang malaking pastang inilatag ng kanyang kaibigan ay unti-unting sumili ang isang malawak at kumpiyansang ngiti sa mga labi ng ating bida. Walang makikitang kahit anong kaba o pag-aalinlangan sa kanyang mukha habang kalmadong nakatingin kay Kim Tae-woo. Sa halip na umurong sa hamon ay mabilis at buong tapang siyang sumagot upang tuluyang tanggapin ang kasunduan, na tila ba sigurado na siya sa magiging panalo niya sa larong iyon. Matapos ang matapang na pagtanggap sa kasunduan ay mabilis na pumasok ang ating bida sa loob ng makina, at hindi nagtagal ay dahan-daang sumara ang pinto nito na sinundan ng isang mekanikal na tunog. Sa loob ng madilim na espasyo ay biglang nagliwanag ang paligid ng sunod-sunod na lumitaw ang mga asul na system window sa kanyang harapan, na formal na nag-aanunsyo na nagsisimula na ang koneksyon patungo sa virtual reality world kasabay ng isang countdown na may 10 segundo na lamang ang natitira. Kalmadong nakaupo lamang ang ating bida habang tahimik na pinagmamasdan ang mga lumulutang na holographic screen na naglalaman ng kanyang bagong gawang streamer profile na malinaw na nagpapakitang wala pa siyang kahit anong naitalang oras sa paglalaro. Habang naghihintay na matapos ang koneksyon ay tahimik na inamin ng ating bida sa kanyang sarili na ang pagiging isang streamer ay isang larangan na kailanman ay hindi niya pinag-ukulan ng kahit anong interes. Ngunit habang nakapikit at tahimik na naghihintay sa loob ng makina ay muling nagbalik sa isipan ng ating bida ang isang napakahalagang aral. Sa kanyang alaala ay malinaw na lumitaw ang matikas na likuran ng kanyang master na mahinahong nakatayo habang dahan-daang inililipad ng hangin ang mga dahon sa kanilang paligid. Sa pamamagitan ng isang malumanay ngunit malalim na boses ay muling umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang paalala nito na ang lahat ng tao ay palaging nagsisimula sa maraming bagay na hindi nila nakasanayan kaysa sa mga bagay na magaling na sila. Idinagdag pa ng kanyang master na kung sakaling mag-aalinlangan siyang humakbang dahil lamang sa rason na hindi pa niya ito nasusubukan noon ay kailanman ay wala siyang makakamit na kahit anong tagumpay sa kanyang tatahaking landas. Kasabay ng pagtatapos ng koneksyon ay isang liwanag ang biglang sumabog sa buong paligid na nagudyat ng kanyang tuluyang pagpasok sa loob ng laro. Nang unti-unting maglaho ang silaw ay dahan-daang iminulat ng ating bida ang kanyang mga mata upang harapin ang bagong mundo. Sa tuluyang paglinaw ng kanyang paningin ay bumungad sa kanya ang isang malawak at kakaibang espasyo na may disenyong tila isang lumang tradisyonal na gusali na napapalibutan ng maiinit na ilaw at naglalakihang haligi ng kahoy. Habang patuloy na naglalakbay ang kanyang paningin sa bawat sulok ng silid ay kalmado siyang napatingala, at tahimik na tinanong sa kanyang isipan kung anong klaseng lugar ang mismong pinasukan niya. Bago pa man makapag-isip ng malalim ang ating bida ay biglang lumitaw ang isang system window sa kanyang harapan na formal na nag-aanunsyo sa pagpasok ni Kim Tae-woo sa loob ng training ground. Hindi nagtagal ay tuluyan ng lumitaw ang pamilyar na balto ni Kim Tae-woo mula sa tabi niya na may maaliwalas na ngiti sa labi bago kalmadong nagtanong kung nakapasok na ba siya ng maayos.
agad namang sumagot ang ating bida at sinamantala ang pagkakataon upang itanong kung anong klaseng lugar ba ang mismong kinaroroonan nila, habang nakapamewang ay mabilis na ipinaliwanag ni Kim Tae-woo na ang malawak at tradisyonal na silid na iyon ay tinatawag na training ground na nagsisilbing isang pangunahing laro na sadyang nakalagay sa loob mismo ng makina. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Kim Tae-woo habang inilalarawan na ang lugar na iyon ay sadyang ginawa upang makipaglaban sa isang kalabang ay kung saan maaari siyang makapagtala ng kanyang personal na record, ngunit tila hindi naging interesado ang ating bida sa makabagong pasilidad na iyon kaya kalmado siyang nagtanong kung hindi ba pwedeng silang dalawa na lamang ang direktang maglaban. Kasabay nito ay inabutan siya ni Kim Tae-woo ng isang kagamitan bago seryosong nagbabala na hindi nito ugaling magpigil sa oras ng laban kaya baka mauwi lamang ito sa malalang aksidente kung ipipilit niya ang kanyang gusto. Bago pa man makasagot ang ating bida ay isang asol na holographic screen ang biglang lumitaw sa kanyang harapan na agad kumuha sa kanyang atensyon. Habang tahimik na nakatitig ang ating bida sa lumabas na impormasyon sa screen ay patuloy na nagpaliwanag si Kim Tae-woo tungkol sa patakaran ng lugar na iyon. Masigla nitong ibinahagi na ang kalabang ay mayroong antas mula 1 hanggang 10 na patuloy na lumalakas sa bawat pagtaas ng level. Idinagdag pa niya na ang pinakahuling antas na level 10 ay sadyang ginagaya ang galaw at kakayahan ng manlalarong may pinakamataas na record mula sa mga nakatapos sa level 9. Bilang patunay sa nakakakilabot na husay ni Shin Hye-an ay mariing ipinaalala ni Kim Tae-woo na solong hawak nito ang nasabing posisyon sa loob ng 5 magkakasunod na taon. Ngunit bago pa man mag-isip ng malayo ang ating bida ay seryosong ibinaba ni Kim Tae-woo ang kanyang mga inaasahan, at ipinaliwanag na upang maamon ang level 10 ay kinakailangan muna nitong lampasan ang level 9 na tiyak na hindi magiging madali lalo na para sa isang baguhan. Bago pa man matapos ni Kim Tae-woo ang kanyang litanya patungkol sa kahirapan ng nasabing hamon ay isang mabilis na aksyon mula sa ating bida ang naging dahilan upang bigla na lamang maglaho ang holographic screen sa kanilang harapan. Bakas ang matinding pagtataka sa mukha ni Kim Tae-woo habang nakahalukip-kap ang mga braso, at tahimik nitong inobserbahan ang paligid dahil sa hindi inaasahang pangyayaring iyon. Hindi nagtagal ay lumitaw ang mga system window na formal na nag-aanunsyo na matagumpay ng nakabuo ng isang estadong pandigma at magsisimula na ang laban sa loob lamang ng maikling sandali. Sa gitna ng malawak na silid ay tuluyang nabuo ang isang matikas na figure ng isang makabagong robot na walang emosyon at sadyang idinisenyo para sa matinding pakikipaglaban. Dahil sa mabilis na pag-usad ng mga pangyayari at biglaang paglitaw ng makabagong kalaban ay halatang nabigla si Kim Tae-woo. Nagtataka niyang tinanong ang ating bida kung nakapili na ba ito agad at kung anong antas ang mismong napili nito para sa laban. Habang mahinang tumatawa ay pabiro pa nitong idinagdag na sana ay hindi buong tapang na nilaktawan ng kanyang kaibigan ang mga naunang antas dahil tiyak na mapapahamak ito, ngunit sa kabila ng mga mapanuksong salitang iyon ay nanatiling tahimik at walang anumang mababakas na kaba sa mukha ng ating bida. Sa halip na magpaliwanag ay formal at kalmado lamang niyang inihanda ang kanyang sarili habang buong higpit na hinahawakan ng isang mahabang espada sa gitna ng malawak na pasilidad. Kasunod ng kanyang paghahanda ay biglang umalangaw sa buong paligid ang sunod-sunod na matinis na tunog na formal na naghuhudyat sa pagsisimula ng matinding laban. Sa isang iglap ay walang pag-aalinlangang sumugod ang makabagong robot taglay ang isang nakakabahalang bilis habang nakahanda ang matalim nitong armas upang umatake. Sa sobrang lakas ng puwersa ng paggalaw nito ay tila nag-iwan ito ng alikabok at mabilis na hangin sa kanyang dinaanan habang direktang tinutumbok ang kinaroroonan ng ating bida. Subalit sa halip na mataranta sa nakakagulat na bilis ng ay nanatiling kalmado at walang kakaba-kaba ang ating bida habang eksaktong sinalag ang malakas na hampas ng kalaban gamit ang kanyang espada. Matinding bigwas ang sumabog sa gitna ng pagtatamaan ng kanilang mga armas, ngunit higit na kapansin-pansin ang isang maliit at kumpiyansang ngiti sa mukha ng ating bida na tila ba napakadali lamang para sa kanya na basahin at pigilan ang mabagsik na atake ng nasabing makina. Habang nagaganap ang matinding sagupaan ay tahimik lamang na pinagmamasdan ni Kim Tae-woo ang bawat galaw sa loob ng arena, isang nagtataka ngunit natatawang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, at sa kanyang isipan ay hindi niya mapigil ang questionin kung ano ba talaga ang pumasok sa isip ng ating bida upang magpakita ng ganitong klaseng tapang. Sa gitna ng walang humpay na pagpapalitan ng malalakas na hampas ay kapansin-pansin ang patuloy na pagngiti ng ating bida. Sa halip na makitaan ng kahit anong senyales ng kaba o paghihirap ay tila ba buong pusong nag-e-enjoy pa ito sa bawat pag-ilag at pag-atake.
dahilan upang tahimik na mapansin ni Kim Tae-woo na sadyang napakayabang ng inaasal nito sa mga oras na iyon, dahil sa hindi inaasahang husay at pagiging kalmado ng ating bida ay nakatanggap ng matinding puwersa ang makabagong robot na nagtulak dito upang mabilis na mapa-atras at pansamantalang dumistansya sa gitna ng patuloy na umiinit na labanan. Matapos ang saglit na pag-atras ay hindi nag-aksaya ng panahon ang makabagong robot at muling sumugod taglay ang mas matinding bilis at puwersa. Walang pag-aalinlangan nitong iniamba ang kanyang armas upang magpakawala ng isang malakas na atake pababa. Ngunit bago pa man tumama ang nasabing sandata ay mabilis at walang kagatol-gatol na gumanti ng atake ang ating bida. Nagpakawala siya ng isang malakas at malapad na pataas na hiwa na direktang tumama sa katawan ng makina at nagdulot ng malalim na pinsala, kasabay ng paglitaw ng health bar sa itaas ng robot na malinaw na nagpapakita ng mabilis na pagkaubos ng buhay nito ay pilit itong umaatras at inaalalayan ang sarili mula sa nakakayanig na ganting atake ng ating bida. Nasaksihan ni Kim Tae-woo ang hindi kapani-paniwalang pangyayaring iyon kaya hindi niya napigilan ang labis na pagkagulat. Isang butil ng pawis ang tumulo sa kanyang pisngi habang tahimik niyang tinatanong sa kanyang isipan kung sinuwerte lamang ba ang ating bida sa ginawa nitong perpektong pag-atake kanina. Ngunit bago pa man siya makabuo ng malinaw na sagot ay muling umalangaw-ngaw ang isang mabilis na pag-ugong ng enerhiya sa buong paligid. Mula sa pananaw ng makabagong robot ay makikita ang muli nitong pag-arangkada ng buong bilis upang biglaang sumugod at bumawi sa natamong pinsala. Subalit sa kabila ng mabagsik na paglapit ng kalaban ay nanatiling nakatayo ng kalmado at walang makikitang kahit anong kaba sa tindig ng ating bida, nakababa lamang ang kanyang hawak na espada habang payapa niyang hinihintay ang paglapit ng makina sa gitna ng malawak na arena. Nang tuluyang makalapit ang makabagong robot upang magpakawala ng panibagong mabagsik na atake ay walang pag-aalinlangang itinaas ng ating bida ang kanyang espada upang direktang salubungin ito. Isang napakalakas na bigwas ang sumabog sa gitna nila nang magsalpukan ang kanilang mga sandata, kung saan buong tapang at perpektong naharang ng ating bida ang buong puwersa ng kalaban. Bago pa man makaisip ng panibagong galaw ang makina ay hindi na hinayaan pa ng ating bida na makabawi ito. Sa isang iglap ay mabilis siyang nagpakawala ng sunod-sunod at walang humpay na mga hiwa na walang pagkakataong ibinigay sa kalaban na makaiwas. Ang napakabilis na serye ng mga atakeng iyon ay tila isang walang tigil na bagyo na walang awang tumaga at bumaon sa buong katawan ng robot, dahil sa tindi ng walang patid na pag-ulan ng mga hiwa ay tuluyan na wala ng balanse ang kalaban, at marahas na napatalsik at nagpagewang-gewang paatras habang tinatanggap ang matinding pinsala mula sa sunod-sunod na atake ng ating bida. Hindi na pinalampas ng ating bida ang pagkakataong ito at mabilis na tinapos ang pag-arangkada ng kalaban. Sa isang iglap ay buong lakas siyang nagpakawala ng isang higanteng pataas na hiwa gamit ang kanyang espada na tuluyang pumutol sa mismong braso ng makabagong robot na siyang may hawak ng sandata nito. Marahas na bumagsak sa lapag ang naputol na bahagi ng makina habang mahigpit pa ring nakahawak sa espada, at lumikha ito ng matinding pag-ulap ng alikabok sa paligid. Nang masaksihan ang hindi kapani-paniwalang tagpong iyon ay tuluyan nang nawala ang kalmado at mapanuksong porma ni Kim Tae-woo. Labis na nanlaki ang kanyang mga mata habang bagsak ang panga sa matinding gulat, at bakas na bakas sa kanyang namumutla at pinagpapawisang mukha ang hindi matawarang pagkabigla sa nakapangangilabot na husay na ipinakita ng ating bida. Matapos ang nakakapangilabot na atakeng iyon ay makikita ang kaawa-awang kalagayan ng makabagong robot na puno na ng mga gasgas at pinsala sa katawan habang nakayuko. Upang siguraduhin hindi na makakabawi ang kalaban ay mariing inapakan ng ating bida ang naputol na braso ng makina na nakahandusay sa sahig, dahil sa ginawang iyon ay dahan-daang napatingala ang walang emosyong mukha ng robot. Sa pag-angat ng paningin nito ay tuluyang bumungad ang matikas na tindig ng ating bida, habang casual na nakababaw ang kanyang espada ay isang maliit at kumpiyansang ngiti ang sumili sa kanyang mga labi na tahimik na nagpapatunay ng kanyang ganap na dominasyon sa labanang iyon. Upang tuluyan ng tapusin ang laban ay walang anumang pag-aalinlangang ibinaon ng ating bida ang kanyang espada ng direkta sa leeg ng makabagong robot. Isang malakas at nakakakilabot na tunog ng paghiwa ang umalangaw-ngaw sa buong paligid kasabay ng matinding pagsabog ng enerhiya. Dahil sa nakakabiglang puwersa ng atakeng iyon ay mabilis na nagkaroon ng digital na epekto ang mismong hiwa kung saan tila nagkawatak-watek ang imahe at unti-unting naghiwalay ang mga bahagi ng kalaban. Hindi nagtagal ay tuluyan nang nawala ng lakas ang katawan ng makina at marahas na bumagsak sa lapag habang ang pisikal na anyo nito ay nagsimulang maging mga maliliit na pixels na lamang na sama-sama sa hangin.
Matapos ang matinding huling atake ay tuluyan ng nagkadurog ang katawan ng makabagong robot at unti-unting naglaho, kasabay ng pagkawala ng kalaban ay muling nabalot ng payapang katahimikan ang malawak at tradisyonal na arena. Isang asul na system window ang biglang lumitaw sa hangin na malinaw na naglalaman ng formal na anunsyo ng pagkapanalo ng ating bida sa isang level 9 na laban. Nakatala rin sa mensahe ang nakakagulat na natitirang buhay nito at ang napakabilis na oras ng pagtatapos pati na rin ang napasa kamay nitong Rango bilang pang-107. Nang makita at mabasa ni Kim Tae-woo ang mga impormasyong iyon ay tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo dahil sa matinding pagkabigla, labis na nanlaki ang kanyang mga mata at naiwang nakaawang ang kanyang bibig habang hindi makapaniwalang nakatitig sa direksyon ng screen. Panibagong butil ng pawis ang tumulo sa kanyang pisngi habang pilit at gulong-gulo niyang pinoproseso sa kanyang isipan ang nakakabaliw na katotohanan na ang makina na napakadaling dinurog ng ating bida kanina lamang ay isa palang nakakatakot na kalaban na nasa antas ng level 9. Habang patuloy na nilalamon ng matinding pagkabigla si Kim Tae-woo ay isang nakakakilabot na katotohanan ang mabilis na pumasok sa kanyang isipan. Napagtanto niya na kung nagawang tapusin at lampasan ng ating bida ang ika-9 na antas ay iisa lamang ang malinaw na ibig sabihin nito para sa susunod na mangyayari. Bago pa man niya tuluyang masabi ang kanyang naiisip ay bigla na lamang nagbago ang atmosfera sa loob ng malawak na arena, mula sa pulang digital na enerhiyang mabilis na gumapang sa lapag at mga haligi ng paligid ay tuluyang nabago ang kapaligiran. At sa gitna ng nakakabagabag na pagbabagong iyon ay nanatiling kalmado at walang anumang bakas ng kaba ang ating bida, matikas lamang siyang nakatayo habang mahigpit na nakahawak sa kanyang espada, tila ba buong tapang at handang-handa na siyang harapin kung anuman ang susunod na hamon. Mula sa pulang digital na enerhiyang iyon ay tuluyang lumitaw ang isang mas mapanganib na anyo ng bagong kalaban. Ang bagong robot na ito ay nababalutan ng kulay abo at itim na baluti na may gintong detalye at kahel na liwanag mula sa visor nito, at nagdala ito ng mas mabigat na presensya kaysa sa kaninang kalaban. Habang kalmadong nakatayo ang nasabing makina at mahigpit na nakahawak sa isang espada ay hindi napigilan ni Kim Tae-woo na mapasigaw sa matinding gulat mula sa kanyang kinatatayuan. Malinaw na nakilala ng kanyang mga mata ang pamilyar na tindig at nakakakilabot na presensya ng kalabang iyon na walang iba kundi ang pinakamataas na antas ng ay na perpektong ginagaya ang mismong kakayahan ng sikat na manlalarong si Shin Hyeon. Habang patuloy na bumabalot ang matinding kaba at pagkamangha sa paligid ay labis pa rin ang paghingal at pagtulo ng pawis ni Kim Tae-woo mula sa kanyang mga nasasaksihan, hindi niya maiwasang mapasinghap habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Sa kanyang isipan ay pabalik-balik na umalangaw-ngaw ang matinding katanungan kung ano ba talagang klaseng tao ang kanyang kasama upang magawa ang mga imposibleng bagay na iyon ng walang kahirap-hirap. Sa kabilang banda ay nanatiling payapa at walang kahit anong bakas ng pangamba ang mukha ng ating bida. Matikas lamang siyang nakatayo habang mahigpit pa ring nakahawak sa kanyang espada. Kalmado ang kanyang pagtingin na tila ba isang ordinaryong pangyayari lamang ang kanyang hinaharap na mas lalong nagbigay ng misteryo at katanungan sa isipan ni Kim Tae-woo patungkol sa kanyang tunay na lakas.